Ang Pasig River Expressway ay dito magsisimula sa may R10 at dadaan mostly dito sa Pasig River at magtatapos ito dito sa may C6 kung saan magkakaroon din ng project dito Yan po yung Southeast Metro Manila Expressway. Itong Pasig River Expressway project or itong PAREX ay may higit 19.37 km. Ito ay 6-lane all-elevated expressway which traverses the entirety of Pasig River. So ang project na nga ito ay magsisimula doon sa R10 ng Manila at magtatapos dito sa C6 kung saan magkakaroon din ng Southeast Metro Manila Expressway project naman. So at least nagbigay tayo ng idea kabay na dito sa may gilid ng Pasig River ay magkakaroon ng expressway pala. So ang magiging itsura nito ay similar dito sa Skyway Stage 3. Ang aim ng project nito ay para to establish a direct link between the western and eastern cities ng Metro Manila by means of an elevated expressway. Marami nagtatanong dito kung mga sasakyan lang ba ang makakadaan dito. Itong PAREX ay magiging hybrid infrastructure kung saan pwede gamitin ng motorists, public transport, cyclists, and pedestrian to further enhance accessibility and traffic decongestion. At ito ay makapag-encouraging multiple modes of transport. So itong design na to ay will also incorporate green architecture principles. Ito ang EDSA kung saan ito yung main highway na dinadaanan talaga mga sasakyan, mapa-private, mapa-public naman, kaya naman grabe na talaga yung traffic din dito, lalo na pag rush hour. So itong pagpapagawa ng PAREX din ay makapagtulong sa pag-decongest ng traffic, lalo na dito sa EDSA. Pero alam nyo ba na meron ding ibang modes of transport dito para makarating ka from Manila to Makati? Ito po yung water bus or itong Pasig River Ferry. Itong Pasig River Ferry Service ay isang public water bus dito kung saan magsisimula dito sa Guadalupe, Makati hanggang sa Manila. So mas maganda rin kung dagdagan itong mga ferry service para mas maraming mga pasahero ang makasakay at marami din silang ma-accommodate, no? Etong nakikita nyo, ito po yung example ng Skyway Stage 3. Bali, similar ito sa PAREX project dahil itong expressway na to nandito sa gilid ng Pasig River. So parang ganito yung magiging itsura. So ngayon, anong masabi nyo dito sa PAREX project? Ayun na nga sa nakuha natin information, ito ay gagawing hybrid. Ibig sabihin, hindi lang mga sasakyan ang makakadaan dito. Pwede siya, parang multiple purpose. Yun nga maganda dito. So, comment down below lang kayo para dito sa PAREX project. Nandito tayo ngayon sa Pasig River. Dito sa Muela de la Industria. Yan, area ng Binondo. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung Radial Road 10. Yung Pasig River Expressway project kasi, ang proposed na ruta, magsisimula dito sa R10. Yan yung R10 dyan. Tapos, dadaan dito sa gilid nitong Pasig River. Yan, hindi ko lang alam kung paano lulusot dito sa isang tulay na to, no? Siguro, mag-start after nitong tulay, pwede rin. Yan. So yung PAREX kabay na may higit 19 kilometers simula sa R10 at magtatapos doon sa may C6 malapit sa gagawing area din na magkakaroon ng Southeast Metro Manila Expressway naman. Yan. Bali itong project pala kabay na ang hybrid na gagawin pala nila dito. Ibig sabihin, hindi lang mga sasakyan ang makakadaan doon sa expressway. Meron itong pedestrian, merong bike lane, at meron din bus lane. Yan. So ito yung itsura ng Pasig River ngayon dito kapag low tide. Yan. Puno ng mga kon dito, may mga basura. Yan. So from R10, dadaan siya ng Plaza Azul. Tapos meron namang next section na yan, no?
So anong masabi nyo dito sa Parex project? Ito kasi ay din, makapagtulong sa decongest ng EDSA, tsaka magpabilis ng biyahe simula dito sa Manila papuntang Rizal Province naman. So dito po yung mga historical buildings. Ito po yung Intramuros dyan, no? Dito naman yung Fort Santiago. Ayan. Pero ayon sa nakuha ko na information, parang dito sa area mismo yung tatayo ang expressway dito. Dito malapit sa nilalakaran natin ngayon. Diyan kasi sa Arten, marami mga trucks dumadaan dyan kasi kanya, pier ng Manila yun eh. Kaya yun, abangan natin sa kasunod na update dito para sa Parex. Kung ano pa yung latest information makuha natin. Dito tayo sa lalim ng Binondo Intramuros Bridge. Yan o. Nakakalungkot lang kasi after buksan ito. Grabe, naging dam site to. Ano kayang nangyari dito Parang ginawang kwanto. Parang ginawang squatting area Yung lalim dito sa tulay. Kasi mapanghi dito. Ito mayari kapag walang nagbabantay dito, no? So guys, ito yung iconic bridge. Yung kon dito curious lang ako kung paano dadaan yung expressway. Siguro dito siguro kung matutuloy sa itaas dyan, no? Lulusot pataas, di ba? Or pwede rin dito magsisimula after itong tulay. So doon na sa kanyan. Doon na sa Jones Bridge sa daan. Grabe naging blackboard. Ganito kapag low tide dito sa Pasig River. So dito sa baba, para siyang open space dito na isang pasyalan. So dito yung poste